Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Benji Rapuls. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Ang buong karamihan, biglang kumulo. Sa oras na ito, halos lahat ay tumayo at napasigaw. Ang ganitong sitwasyon, kahit si Aaron ay natakot. Prinsesa Lu, narito si Luruaxen. Diyos ko, ito ba? Ito, ganito kaganda. I just can't praise her with any words, this. Panipi, ang pinakamagandang babae sa mundo. Maswerte akong makita siya dito. Ang gandang babae. Kahit pinainom niya ako ng tubig sa paa niya, gusto ko sobrang ganda. Sa pangunguna ni Luruaxen at Luruokshan sa mga tao sa tuktok ng asol na bundok, para lumabas, ang karamihan ay parang hinagisan ng time bomb sa pangkalahatan, direktang sumabog sa kaldero. Bagamat sinusundan niya ang huli ni Luruokshan, walang duda na si Luruaxen ay lumikha ng isang hindi magagapi na momentum sa kanyang sariling paraan. Napakaganda na marami sa mga lalaki sa eksena ay nawalan na ng kaluluwa, nawalan ng bait, at tinitigan siya ng malanding mata sa mahabang panahon. Maging ang marami sa mga babaeng naruroon ay hindi naiwasang yumuko at nahihiya siya ay talagang maganda na hindi mailarawan, maganda hanggang sa ganap, gustong malaman ang kanyang kasalanan. Si Fumei lamang, na mataas ang tingin sa sarili, ang labis na galit sa sensasyong dulot ni Luruaxen. At higit na napupuot sa Diyos. Bakit gusto ng Diyos na tretuhin siya ng ganito noon? Si Ivory ay inapi ni Ivory, ngunit ngayon ay patay na si Ivory, at isa pang Luruaxen. Siya dapat ang babaeng pinaka-nakakaakit ng atensyon ng mundo, hindi ng iba. Ang ganda. Sa isang panig, hindi mapigilan ni Ivory ang pagpuri. Mula sa isang tiyak na punto ng view, si Luruaxen ay dapat na isa sa pinakamagagandang babaeng nakita ng Aaron hanggang ngayon. Kahit na ang kanyang hitsura ay direktang lumabag sa itaas na limitasyon ng Aaron para sa magagandang babae. Iniisip ni Aaron na marami na siyang nakilalang magagandang babae, lalo na nang ma-appreciate niya ang kagandahan ni Qin Shuang, naisip niyang lalapit sa kanya ang pinakamagandang babae sa mundo. Gayunpaman, kumpara sa kagandahan ni Qin Shuang, mas magaling pa si Luruaxen kaysa kay Qin Shuang sa ilang aspeto. Ang Qin Shuang ay higit sa isang ugali, malamig at walang katulad na hitsura, at umakma sa isa't isa, ang Aaron ay itinuturing na unang kagandahan sa mundo. Ngunit kung hindi si Luruaxen, maaari niyang kumbansihin ang publiko sa pamamagitan lamang ng pagsandal sa mukha na iyon. Kung ang kagandahan ni Qin Shuang ay para madama ang mga tao na hindi nilalabag, kung gayon ang kagandahan ni Luruaxen ay upang pasiglahin ang pinaka-primitive na salpok sa puso ng sinuman. Perpekto nang walang anumang mga kapintasan, kasama ang kanyang mas pambabae, at matikas at mayaman, tulad ng damit ng engkanto prinsesa, hayaan siyang mas pambihira. Ang gwapo ay maganda, ngunit sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda. Seryosong sabi ni Aaron. Glib. Ngumiti si Ivory, ngunit napakasaya sa puso, gayunpaman, siya ay talagang maganda, maganda kahit na pakiramdam ko ay mababa ako. Dapat pakiramdam niya ay mababa siya sa iyo. Aaron. Bakit? Naguguluhan si Ivory. Dahil ikaw ang may pinakamagandang asawa sa mundo. Aaron smiles. Bago ang laro kinakabahan, Aaron's biro,
naaangkop sa luwag ang kanilang kalooban. Naghahanap ka ng away. Ang galit na kamao ni Ivory ay marahang tumama sa dibdib ni Aaron. Si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ay matagal nang nakatitig sa kanya, at hindi niya napansin ang away ng mag-asawa. Mukhang malaki ang kinita ng pamilyang Lu sa pagkakataong ito. Pati si Lu Ruoxin ay dumating na. Sa magandang babaeng ito, ngumiti ka lang, ilang lalaki ang kailangang yumuko sa ilalim ng kanyang palda ng granada. Aaron's side, at this time may nakangiti at Wei. At halos sa oras na ito, sa huling pagsasara ng tatlong pamilya, kasama ang nangungunang siyam, ang Final 12. Nang kompetisyong ito ay dumating na lahat, habang kumakaway si Guyo sa kanyang kamay, biglang tumaas ang isang hangganan mula sa open space sa hindi kalayuan. Sa oras na ito, nagising si Bai Xiaosheng mula sa pagkabigla, hinawakan ang braso ni Aaron at tuwang-tuwang sinabi, "Wow, nakikita mo ba yan? Ito ay si Lu Ruoxin, ang pinakamagandang babae sa alamat ng mundo. Nandito siya, nakikita mo ba siya Aaron?" Mga puting mata halos naka-out sa langit, kapatid na lalaki. Ito ay ilang minuto ang nakalipas tapos na sinasabi, itinuro ang hangganan sa bukas na espasyo. Ngayon lahat ay dumating ang link na ito, napahiya, at pagkatapos ay tumingin sa Aaron, pagkatapos ay dapat tayong pumasa, sa sandaling bukas ang hangganan, opisyal na magsisimula ang laro, dahil doon, nauna si Bai Xiaosheng, dinala ang Aaron, Ivory at Nianer sa hangganan. Nang dumating ang apat sa harap ng hangganan, ang laro nagsimula na ring pumasok sa countdown. Ngunit sa oras na ito, biglang nagbago ang kulay ng mga ulap sa langit, ang langit sa itaas ng 10,000 metro, ang mga ulap ay gumagalaw, ang hangin ay umaalingaw-ngaw, ang kidlat at kulog ay naramdaman ng lahat mula sa langit. Ang mga may mas mababang mga nagawa ay nahirapang huminga sa lugar, habang ang mga may mas mataas na mga nagawa ay nakakunot ang noo with higher accomplishments tumalon at sumigaw. Sa kalagitnaan ng hangin, tumangala si Aaron. Malabo na nakikita, patong-patong na daloy ng mga gumugulong na ulap, silangan at kanlurang panig, bawat isa ay may pangkat ng kakaibang kulay ng kulog na abnormal na paggalaw. Sa itaas na bahagi ng silangan, ang lilang kulog ay yamakap sa mga ulap, ang electric light ay kaakit-akit, at sa gitna ng mga ulap, lumilitaw ang mga lilang dila. Sa kanang itaas, napapalibutan ng mga itim na ulap, lumilitaw ang pulang ilaw sa loob, tulad ng mga multo, masama at makapangyarihan. Sa bulalas na ngayon, nagtipon ang mga tao at tumangala sa langit. Ito ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Malayo lang sa atin, pero nananakot at nakakatakot na. Panipi, grabe, grabe ang kapangyarihan. Wala ang mga tao sa paligid mo, pero ginagamit lang nila ang momentum nila para makaporma. Isang bundok sa iyo ay hindi ka makahinga. Immortality si Area at ang tuktok ng asol na bundok, kahit na ang mga tunay na Diyos ay nasa labas, malinaw naman, upang ang dalawang pamilyang ito ay sakupin ang kani-kanilang mga totem. May isang tunay na Diyos sa langit. Sino ang nang-ahas mamatay? Panipi. Isang grupo ng ang mga tao ay nag-usap at nagulat, ngunit ang lahat ay may pinagkasunduan na ang biglaang pagpapakita ng dalawang tunay na Diyos ay halatang upang madagdagan ang kapangyarihang humahadlang sa kani-kanilang mga pamilya, upang walang sino man ang madaling umatake sa kanilang totem. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang tunay na Diyos ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng mundo sa lahat ng direksyon. Sino kaya ang bobo para harapin sila? Hindi ba ito tungkol sa kamatayan? Mukhang ang parehong pamilya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kompetisyong ito. Dati, basta dumating ang tatlong pamilya, wala nang mag-iisip pa. Kung tutusin, alam ng lahat na pareho ang kahihinatnan kung darating ang tunay na Diyos o hindi. Pero sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon, diretso silang tumulong. Naturally, ang kahulugan ay maliwanag. Dati ay tatlong monghe ang may dalang tubig para inumin. Natural, hindi na kailangang mag-alala ng sobra tungkol dito. Pero ngayon ay kompetisyon na ng dalawang lalaki. Sa tingin mo ba magkakaroon pa rin sila ng malinaw na hangin at malinaw na ulap? Aaron smiles. Kaninong impluwensya ang ikatlong pamilya? Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa tunggalian sa pagitan ng dalawang bayani. Malinaw, walang sino man ang handang itapon ang ganoong mahalagang bagay. Haha, ang tunay na Diyos daw ay walang pakialam sa lahat ng bagay sa mundo. Ngayon ay parang ganoon na lang. 100 Xiaosheng sa ilog at lake sinabi na may paghamak.
Malinaw na hindi patas na gamitin ang tunay na Diyos para sugpuin sila. Isa lang itong laro sa pagitan ng matatanda at bata. Ang problema mo ay parang isang mahirap. Makontento siya kung gusto niyang magkaroon ng 10,000 amethyst sa isang buwan, pero makukontento ba siya pagkatapos ng 10,000? Hindi. Umaasa siya sa 100,000, at ano ang mangyayari pagkatapos ng 100,000? Milyon ang iniisip niya. Ang tao ay hindi isang nasisiyahang hayop, ngunit isang sakam na mas mataas ang posisyon, mas maraming bagay, mas malaki ang pagnanasa, ang kabaliwan ng tao. Kung marinig ng tunay na Diyos na sinasabi mo iyon tungkol sa kanila, papatayin ka. Sabi ni Bai Xiaosheng na may mapait na ngiti. Nakangiting sabi ni Han Sanchen na ang sinabi niya ay katotohanan lamang. Bakit siya matatakot dito? Kahit nasa isip ni Aaron, mayroong isang nakatutuwang ideya. Sabihin mo, paano kung pupuntahan natin ang kanilang totem sa oras na ito? Makakatulong ba ang mga tunay na Diyos? Panipi, nababaliw ka ba? Si Bai Xiaosheng ay tumingin kay Aaron na parang tulala. Mabilis na hinayla ni Ivory sa oras na ito ang kamay ni Aaron, huwag kang magulo, ang tunay na Diyos ay hindi kasing simple ng iniisip mo. What an idiot! Sa tingin mo ba ay magiging invincible ka kung makapasok ka sa top 12? Gusto mo pa bang hamanin ang totoong Diyos? I'm so fucking logging. Panipi. Aaron just wants to speak. Ye Gocheng and the Justice Team led ni Abbas Sianling lumapit din, marinig ang mga salita ni Aaron, hindi mapigil ang matawa. Ngayon, pasok na sila sa finals. Naturally, mas pinahahalagahan sila ng walang kamatayang lugar ng dagat. Lahat sila ay natatakpan ng langis at kaaya-aya. Malinaw, marami silang nainom na mga table tas at seda mula sa walang kamatayang lugar ng dagat. Boy, okay lang magsalita ng malaki, pero masyadong malawak. Kalokohan yan. Kung gusto mong hamanin ang tunay na Diyos, ano ka ba sa tingin mo? Kahit na makapasok ka sa top 12 sa pagkakataong ito, kahit na ikaw ay isang dalubhasa sa kaharian ng 8 mga aksaya, kaya ano? Bagamat ang kaharian ng tunay na Diyos ay hindi hihigit sa isang kaharian mula sa kaharian ng 8 kaparangan, alam mo ba kung gaano kalayo ang agwat? Tandang pananong. Sa 3 antas, pagkatapos ay ang kasalukuyang kaharian ay maaaring hatiin sa 10 maliliit na antas, at ang span ng bawat maliit na antas ay maaaring umabot sa pagkakaiba sa pagitan ng buong kaharian ng Zuxi at bawang maaari kang mapatay ng isang maliit na antas, lalo na ang isang malaking kaharian. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na tumawa sa Aaron, si Ye Gocheng ay tumitingin sa Aaron na disdain sneer, and this waste more say what? Ibig sabihin, ang isang tipikal na paputok na sambahayan ay labis na matutuwa. Isang araw, siya ay bugbugin ng pira-piraso. Panipi, ngumiti si Han Sanchen at hindi nagsalita. Dumaan ang mga mata niya at tahimik na nakatingin sa sarili. Si Qin Shuang sa karamihan ay umiiling at tinatamad silang kausapin. Para sa kanila, maaaring isang biro ang makipaglaban sa tunay na Diyos, ngunit ang Aaron ay talagang may ganitong ideya. Ang hindi malulutas ay hindi nangangahulugang hindi malulutas. Gayunpaman, sa panahong ito, pumasok din ang countdown sa huling 3 segundo. 3, 2, 1, boom! Sa malakas na ingay, dahan-daang bumukas na parang zipper ang hangganan sa harap ng karamihan. Nanguna si Lu Roakshuan sa pag-utos kay Lu Jiaqian habang nakataas ang braso. Sinundan siya ni Aotian. Sa isang dagandong sa kanyang boses, napatay ang mga tao sa lugar ng dagat ng Yongsheng. Ang momentum ng sumusuporta sa pamilya ay napakahina, at sila ay sumusunod sa 2 lugar ng dahan-dahan. Nang pumasok ang 3 pamilya, nagsimulang pumatay ang iba. Magsisimula na sana ang Aaron, ngunit biglang may tumaas na tagaytay sa ilalim ng kanyang mga paa. Bagamat hindi ito masyadong mataas, ang Aaron ay naantala ng biglaang paglitaw, bagamat siya ay sumasalamin sa oras. Pagtingin sa itaas, si Ye Gucheng ay nagsimulang ngumisi sa gilid ng kanyang bibig at nagmamadaling pumasok kasama ang kanyang koponan. Ang pagtatanim ng Bai Xiaosheng sa Jiangho ay hindi kasing ganda ng Aaron at Ivory. Halos madapa siya sa bunten sa harapan niya. Sa kabutihang palad, ang Aaron ay may mabilis na kamay at hinayla ito pataas. Sa oras na ito, nakatingin sa likod ni Ye Gocheng, hindi niya maiwasang sumigaw, napakasama. Tumawa si Han Sanchen, ang maagang uod ay kinakain ng mga ibon. Gusto niyang maantala ang ating oras.
Hindi mahalaga. Mas mabuting hulihin ito ng maaga. Pumasok na tayo. Sa pamamagitan nito, kinuha ng Aaron si Ivory, hinawakan ang Niner sa isang kamay, at dahan-daang lumakad papunta sa hangganan na ganap na naiiba sa iba. Sa loob ng hangganan, naroon ang bulwagan ng Kishan. Gayunpaman, kumpara sa dati, ang tuktok ng Kishan ay hindi na isang solong tuktok. Sa halip, ito ay itinayo ng hagdan ng langit at konektado sa nakapalibot na 5 taluktok. Ngayon, ito ay parang palad ng kamay ng isang tao. At ang tuktok ng Kishan ay ang palad ng kanyang kamay. Sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang palad, ang lilang liwanag ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin, at sa lupa, isang lilang liwanag ang sumugod sa kalangitan, posisyon ng hintuturo, itim na ulap at pulang ilaw sa lahat ng dako, asul na langit sa ibaba, ang posisyon ng daliri sa buntot ay hindi malinaw, ngunit ang berdeng hangin ay kaakit-akit, marahil. Ang tatlong ito ay ang mga totem, ngunit walang mapalad na liwanag sa daliri ng buntot, parang lahat sila ng totem ng pamilya. Ano yun, red light sa middle finger, kakaibang sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.